Nagsisimula ang pelikula sa isang American soldier na si Colonel James Braddock na nakahiga sa kama, at hindi mapakali na nanaginip sa kanyang nakaraan bilang isang sundalo sa Vietnam. Nanaginip siya ng isang pangyayari partikular na kung saan habang binabagtas niya at ng kanyang mga kasamahan ang makapal na gubat ng Vietnam, maraming putok ang narinig na humantong sa sunod-sunod na pagsabog. Tumakbo sila ng maingat at kasing bilis ng kanilang makakaya, ngunit ang mga pagsabog ay patuloy na lumalakas at palapit. Sinubukan ni Colonel James na akayin ang kanyang mga tauhan patungo sa kaligtasan, dinala ang mga nasugatan at ginabayan ang iba. Pagkatapos ay nakarating sila sa kalapit na ilog at nagsimulang tumawid habang patuloy pa rin ang pag-atake, dahil determinado silang makarating sa kanilang chopper, at kung maabot nila ito sa tamang oras, ay ligtas silang makakaalis habang nakipaglaban sila mula sa kanilang mga kaaway. Kaya naman, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang ligtas na maglakbay sa kagubatan patungo sa kanilang chopper. Ngunit ang mga Vietnamese na nagkaroon ng kalamangan sa pag-alam sa lupain, ay nakakuha ng posisyon gamit ang machine gun at isa-isang pinatumba ang mga sundalo habang sila ay tumakbo palayo sa buong kagubatan upang makarating sa kanilang mga chopper. Nang makatakas ang iilan sa mga sundalo, kumilos ang mga Vietnamese, binobomba nila ang chopper ng mga sundalong Amerikano at sumabog ito sa mismong lugar. Sa pagkakaroon ng sapat na ito, si Colonel James, na nanatili sa likod habang tinutulungan ang kanyang mga tauhan, ay binaril ang yungib kung saan nakaposisyon ang machine gun at pinasabog ito. Biglang bumangon si Colonel James at nagising sa kanyang bangungot na madalas na nangyayari habang siya ay pinahihirapan ng digmaan at ang kanyang nakaraan bilang isang bilanggo ng digmaan na tumagal ng 8 buwan. Habang siya ay nakaupo sa kama, narinig niya sa radyo na ang isang mataas na antas na pagpupulong sa pagitan ng delegasyon ng Senado ng Amerika at mga opisyal ng Vietnam ay gaganapin sa lungsod ng Ho Chi Minh, at umaasa ang pagpupulong na maresolba ang isyu ng 2,500 sundalong Amerikano, na hindi pa umuuwi pagkatapos ng American-Vietnamese War at itinuturing pa rin na missing in action. Ang balita ay idinagdag na ang layunin ng pulong ay upang matukoy kung sila ay hawak pa rin bilang mga bilanggo ng digmaan sa Vietnam. Bumangon siya, uminom ng isang tasa ng kape, ngunit hindi niya maiwasang manumbalik sa alaala ang panahon na siya ay isang bilanggo ng digmaan sa Vietnam, at kung paano siya at ang kanyang mga kapwa sundalo ay naglalakad sa pila habang ang kanilang mga paa ay nakakadenes sa isa't isa. At isa sa kanyang mga mahal na kaibigan ay binaril at nasugatan habang siya ay walang magawang nanunood. Pinipilit niyang alisin ang kanyang sarili sa ganoong traumatikong alaala at pinatay ang TV para lamang mabigla, nang makarinig siya ng balita tungkol sa kanyang sarili. Nagsisimula ang balita sa pamamagitan ng pagdedetalye kung paano nailigtas ni Colonel James ang maraming Amerikano mula sa mga kulungan ng digmaan bago siya mismo nakatakas, at kung paano niya ipinagpatuloy ang paninindigan na mayroong maraming iba pang mga kulungan ng digmaan sa paligid ng Vietnam. Pagkatapos ay sa wakas ay nagtatapos ito sa pamamagitan ng pagsasabi kung gaano kalungkot na siya ay tumanggi na masangkot sa issue, na binibigyang diin kung gaano kailangan ng mga nawawalang Amerikano ang tulong ng koronel. Dahil sa ulat sa ibabaw ng lahat ng mga alaala ng kanyang mga personal na karanasan, tumawag siya at ipinaalam sa mga awtoridad na handa siyang sumali sa delegasyon na binubuo nina Senator Porter at State Department Ann Fitzgerald sa paparating na pulong. Bumaba ang tatlo sa Vietnam at nakipagkita sa Pangulo na si General Tran. Si Colonel James ay malamig at bastos sa Pangulong General ng Vietnam, ngunit galit na galit siya nang makita si General Vin, na dating nagpapahirap sa kanya habang siya ay binihag ng mga Vietnamese. Pagdating pa lang nila, dadalhin kaagad ang mga bisita sa isang press conference kung saan plano ni General Tran na ipaliwanag ang mga dahilan ng mahabang pagkakakulong ni Colonel James pagkatapos ng digmaan. Ang kaganapan ay lubos na isinasa publiko at inaasahan. Pagdating nila doon, pinapasok ni General Tran ang ilang sibilyan sa silid at sinabing sila ay mga saksi sa lahat ng krimen sa digmaan na ginawa ni Colonel James, at kasama ang kanilang nakasulat at nilagdaang mga testimonya, ay nangatuwiran na ang koronel ay hindi isang bilanggo sa digmaan ngunit isa lamang pangkaraniwang kriminal. Hindi makapaniwala ang koronel sa nangyari at habang humaharap siya sa tinatawag na mga testigo, bumubulong sila sa kanya ng paumanhin, na tinanggap naman niya ngunit lumalabas pa rin siya sa pulong. Noong gabing iyon, habang dumadalo sa isang party na inorganisa para sa mga opisyal sa bahay ni General Tran, nadatnan ni Colonel James si General Vin, na nagbabala sa kanya na maaaring hindi siya mapalad na makaalis muli ng bansa ng ligtas.
Nang maglaon, umalis sina Colonel James at Ann sa party at sabay na tumungo sa kanilang hotel habang sinusundan sila ng mga tao ni General Tran. Pagkatapos ay nagpanggap ang koronel na nakikituloy siya sa gabi kasama si Ann para lamang lokohin ang espiya at lumabas sa pamamagitan ng pagtalon sa labas ng terrace kahit na iginiit niya na manatili siya at lumayo sa gulo. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay ni General Tran. Ang koronel ay namamahala upang makalusot sa seguridad ng general sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa ilan sa mga seguridad. Sa wakas ay nakarating siya sa silid tulugan ng general at nadatnan siyang natutulog ng hindi inaakala. Dahan-dahan siyang lumapit at nagtanong sa kanya kung saan nakakulong ang iba pang nawawalang sundalong Amerikano. Ang general ay nag-aalangan at itinatanggi ang lahat sa una, ngunit sa kalaunan ay ibinigay sa kanya ang lokasyon. Binyantaan siya ng koronel na huwag na siyang gagalaw sa susunod na ilang sandali at nagpatuloy na umalis ngunit narinig niya ang pagputok ng baril ng general, at tumalikod siya upang maingat na ihagis ang kanyang kutsilyo sa kanya, na pinatay siya bago siya nagawang barilin ng general. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas at maingat na tumakbo pabalik sa hotel. Pagkalipas ng ilang sandali, nalaman ni General Vin ang insidente at nagmamadaling pumunta sa hotel na umaasang mahuli si Colonel James sa isang compromise zone na posisyon tungkol sa pagpatay, ngunit sa halip ay natagpuan ang koronel sa kama kasama si Ann, na tila walang kaalaman sa sitwasyon. Walang tiwala si General Vin sa koronel at binalaan ito na umalis ng bansa sa lalong madaling panahon. Kinaumagahan, si Colonel James ay nakinig sa babala at nagpas siyang umalis papuntang Bangkok at pumunta sa airport para makita si Ann. Ipinagtapat niya sa kanya na pupunta siya sa Thailand upang hanapin ang kanyang dating kaibigan sa hukbo na nagngangalang Jack Tucker upang tulungan siya sa kanyang susunod na pagkilos. Pagkatapos ay pag-alis niya, naghalikan sila at sinabihan siya ni Ann, na mukhang malungkot sa kanilang pag-alis na mag-ingat. Pagkatapos ay lumipad ang koronel patungong Thailand, pumasok sa Bangkok, at napansin ang mga lalaking Vietnamese na sumusunod sa kanya at binabantayan ang bawat kilos niya. Sumakay siya sa isang taxi at pumunta sa gitna ng lungsod para magrente ng apartment habang sinusundan siya ng mga lalaki hanggang saan, itinatala ang kanyang tirahan, at umalis. Ang koronel pagkatapos ay agad na kumilos sa pamamagitan ng pagtatanong sa paligid tungkol kay Jack. Hindi siya nakakakuha ng anumang positibong lead hanggang sa pumunta siya sa isang bar na nasa gitna ng kasuklam-suklam na nightlife ng lungsod. Sinuhulan niya ang ilang tao doon at sa wakas ay nakuha niya ang kinaroroonan ni Jack. Nang umalis si Colonel James sa bar para hanapin si Jack, pumara siya ng taxi at sumakay para lang malaman na minamaneho ito ng isa sa mga espiya. Nagkunwari siyang hindi naiintindihan ang sitwasyon at naghintay hanggang sa gumalaw ang espiya patungo sa kanyang baril kaya sinakal niya ito mula sa likuran at pinatay. Bumaba ang koronel at pumunta sa isa pang bar para hanapin si Jack na nakikipag-away sa isa sa mga customer. Tinulungan ni Colonel James ang kanyang kaibigan na labanan ang lalaki, at dumiretso sa punto sa pamamagitan ng pagsisiwalat kay Jack na kailangan niya ang kanyang tulong upang mailabas ang mga Amerikano sa mga kulungan ng digmaan at makauwi. Si Jack ay sumusuporta at nagbibigay sa kanya ng maraming koneksyon sa mga taong may bihirang akses sa kung hindi man ay ilegal na paninda tulad ng bulletproof na bangka, mga armas, pampasabog, at kahit isang military helicopter. Kinabukasan ay bumalik si Colonel James sa kanyang apartment sa tanghali upang magpalit ng damit. Pagkatapos ng wala sa oras, ang isa sa mga tauhan ni General Vin ay lumabas mula sa closet at sinubukan siyang atakihin. Dinidepensahan ang kanyang sorpresya, nilabanan siya ng koronel at itinapon siya sa bintana, na ikinagulat ng mga tao doon. Si General Vin, na sumunod kay Colonel James sa Bangkok, at ang kanyang mga tauhan ay pinapanood siya mula sa kabilang kalye at binomba ang kanyang apartment building, na nagdulot ng kaguluhan sa kalye. Si Colonel James ay nakatakas sa pagsabog at umalis mula sa kaguluhan upang hanapin si Jack. Kapag nahanap na niya siya, sinabi ng koronel na dapat silang umalis papuntang Vietnam kaagad. Nagmamadali ang dalawa sa pantalan upang makarating sa bangka ni Jack ngunit nagambala sila ng isang grupo ng mga tauhan ni General Vin. Kailangang labanan ni Colonel James ang pag-atake ng mga kalaban habang inihahanda ni Jack ang kanyang bangka para sa pag-alis. Pagkatapos ng isang matinding laban, natalo ni Colonel James ang mga lalaki at tumalon sa bangka sa tamang oras. Si Colonel James at Jack ay pumunta sa Vietnam na armado gamit ang iligal na armas.
Samantala, si General Vin, na hindi matanggap ang pagkatalo ng kanyang mga tauhan, ay nagpa siya na tapusin ang koronel sa kanyang sarili at sinundan siya gamit ang isang bangka. Noong gabing iyon, habang si Jack ay natutulog at si Colonel James ay naglalayag, si General Vin ay maingat na tumalon patungo sa bangka ni Jack at sinubukang salakayin ang koronel gamit ang isang palakol, ngunit siya ay nahulog at napatay ng koronel sa halip. Si Jack at Colonel James ay patuloy na bumababa sa bangka at lumipat sa bulletproof na bangka upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kampo. Pagdating nila sa Vietnam, sinalubong sila ng mga sundalo, kaya bumaba si Colonel James sa bangka para makalusot sa kanila, at salakayin sila habang si Jack ay nagbibigay ng suporta mula sa bangka. Si Colonel James ay pumunta sa gubat, nakikipaglaban sa mga sundalo mula sa lahat ng direksyon habang si Jack ay nananatili sa bangka para magbantay. Pagkatapos ng ilang sandali na paglalakbay, nahanap ng koronel ang kampo kung saan siya nakakulong, na nagbabalik sa lahat ng mga alaalang sinusubukan niyang kalimutan. Pinapakalma ang sarili, maingat siyang umupo upang pagmasdan ang mga aktibidad at maghintay hanggang sa dilim habang maingat niyang pinaplano ang kanyang unang pag-atake. Pagsapit ng dilim, inilunsad niya ang kanyang unang sorpresang pag-atake sa pamamagitan ng pagpapasabog sa isang seksyon ng pader mula sa loob. Sinalubong ito ng malakas na pagtutol ng mga sundalong Vietnamese habang walang tigil ang pagbaril sa kanyang direksyon. Naiwasan ng koronel ang kanilang pag-atake habang binobomba ang lahat ng matataas na tore kung saan siya pinagbabaril ng mga sundalo. Isang matinding labanan ang naganap kung saan halos lahat ng bagay sa kampo ay nagkapira-piraso. Pagkatapos ay ginamit niya ang pagsabog bilang pang-abala at umiikot sa pagbaril sa iba pang mga sundalo sa kampo. Pagkatapos ay tinanong niya ang isang lokal na lalaki na nagtatago sa malapit na sinusubukang protektahan ang kanyang sarili mula sa crossfire, at nalaman niya na mayroon talagang mga Amerikanong bunihag sa kampo at inilabas lang nila ang mga ito sa kampo ilang minuto ang nakalipas gamit ang mga pangunahing kalsada. Nagpapasalamat sa impormasyon, tumakbo siya pabalik kay Jack na naghihintay pa rin sa bangka at sumama sa kanya upang pumunta sa direksyon ng pangunahing kalsada. Pagkatapos maglayag ng kaunti ay nakita nila ang mga convoy na nagdadala ng mga Amerikano at pinabilis ang kanilang paglalayag sa parehong direksyon ng may layunin. Gayunpaman, isang bangka ng mga sundalong Vietnamese sa kabilang panig ang nagpaputok at ginawa itong napakahirap. Binaril ni Jack ang mga convoy sa tubig na naging sanhi ng pag-crash nila sa tubig habang si Colonel James ang humahawak sa bangka ng mga sundalo. Pagkatapos ng isa pang mabangis na shootout ay tila nang ibabaw sina Jack at Colonel James habang nananahimik ang lahat mula sa kanilang oposisyon. Pagkatapos ay maingat silang pumunta upang tingnan ang mga convoy na ngayon ay nakalubog sa tubig. Sa lubos na kasiyahan ng koronel at sa hindi paniniwala ni Jack ay natagpuan nila ang isang nalilitong grupo ng mga bilanggo mula sa digmaan. Pinalabas nina Jack at Colonel James ang mga bilanggo sa convoy at magkasama silang tumalon sa lupa. Pagkatapos ay pinaandar nila ang isa sa mga sasakyan at sinimulan ang kanilang paglalakbay patungo sa bangka na naghihintay sa kanila sa kabilang panig ng ilog, ngunit muli silang sinusubaybayan at sinusundan ng mga convoy na puno ng mga sundalong Vietnamese. Pagkatapos ng kaunting paghabol sa sasakyan ay pinapauna ni Colonel James ang kanyang mga tauhan, at nananatili sa likod upang magtanim ng pampasabog habang binabaril ang Vietnamese upang maging sanhi ng kanilang pag-urong at pagkatapos ay muling sumama sa grupo. Ang grupo ay tumatakbo sa pag-navigate sa mga natatanging terrain ng gubat na may isa sa mga bilanggo ng digmaan na nasugatan. Pagkatapos ng ilang oras ay nakarating sila sa kabilang panig ng ilog at nagtangkang sumakay sa kanilang bangka, ngunit nakatanggap sila ng matinding panganib mula sa bawat direksyon sa pamamagitan ng mga nakatagong sundalo mula sa gubat at mula sa isang bangkang puno ng mga sundalo. Ang grupo ay patuloy na tumatakbo habang si Colonel James ay tumitigil para bumaril paminsan-minsan. Gayunpaman, malinaw na mas marami ang kalaban at na-corner sila mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos ay ang helicopter ng hukbo na binayaran ni Colonel James ay nagpakita at nagbibigay ng ilang cover na pumatay sa mga sundalong Vietnamese na bumaril mula sa bangka. Sinamantala ni Jack ang pagkakataong ito at tumalon sa bangka para gamitin ang kanilang kagamitan para barilin ang mga sundalong Vietnamese sa kagubatan. Bumaba ang helicopter upang iligtas ang mga sundalong Amerikano, maliban kay Jack na lumalaban pa rin sa mga Vietnamese. Nanatili si Jack at ito ay nakakalungkot dahil sumabog ang kanyang bangka.
Naglakbay si Colonel James kasama ang mga naligtas na Amerikano pabalik sa kabisera, at natigil ang isang press conference na pinangunahan ng bagong general na si General Yang habang siya ay nasa proseso ng pagtanggi sa pagkakaroon ng mga bilanggo mula sa digmaan nila sa Amerikano. Puno ng pasasalamat at paghanga ang conference room kay Colonel James dahil matagumpay niyang naisakatuparan ang kanyang itinakda at nailigtas ang kanyang mga kasamahan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.